ko kayo nakita dun sa ano. Saan? Tuwing December, pa nagbabazar-bazar kayo. Tapos nakita ko kayo dun sa may papasok pa. Tapos sabi ko, ganun pa kasi. Hoy, eto, start na ba? Alam mo, magkausap na talaga tayo. 2018. Nag-order kasi ako sa'yo. Nag-order kasi ako sa'yo ng B-line. Oo. Sa Twitter, nagulat ako, nagme-message ka, talagang yun yung kaputukan ng kumakanta ka. Anong kanta mo doon? Ano, A Million Yung, Years? tas yung may balloon. Oo. Tape before pati. Dahil sa'yo, kumain ako ng balloon at kumanta. Ate, nag-order ako sa'yo, nasa US pa ako. Di ko alam kung paano makakarating sa akin. Pero sabi ko, kailangan ko mag-order. Oo, ano yun, magkausap tayo sa Twitter pa nun. Oo, nag-order ka sa akin ng mga lip tint, tapos sabi ko, papadalan ko na lang sa'yo, bla bla bla. Nag-usap na tayo 2018, tapos nung umuwi ka sa Pilipinas, saktong may bazaar ako sa SM Mega Mall, pupunta ka. Oo, ate, amats ko kasi kayo nun dati. Gumaganon ako dati. Amats ko talaga kayo. Diba? 2018 pa lang. Tapos, after nyan, meron tayong mga nagkikita tayo, nakapag-inuman na rin tayo. Mga Inuman na events, naman. Lagi, ganyan. tuwing podcast ko, ang kwento ng kaupuan ko Inuman. Pero alam mo, lahat kasi ng ka-offbeat ko, kaibigan ko talaga. Kasi hindi ko kayang makipag-usap ng Kwentuhan. matagal. Nang hindi naman, yung biglaan, kunwari, punta ka dito, usap tayo. Kadalasan nasa offbeat ko, yung alam kong meron na kaming dating usapan, or may makaka-relate ba ako, ganyan. So ngayon, baka magtataka sila, bakit si Mika Salamanca ang kapodcast mo? Hindi nila alam, 2018 pa. Oo, kinukulit ko na si ate. Magkausap na tayo. Ang cute mo nun kasi, ate tint, anong gusto mong shade? Burong. Sabi ko, Mika Salamanca, burong. Uy, ang na-receive ko nun, talagang set. Yung mga maliliit pa na set. Siyempre, Mika Salamanca Tas may yan. mga signature niyong lahat. I remember it so well. English speaking ko, wag ka mag-English. Tagalog lang tayo. Tinagugulat ako sa'yo. Hindi, pero nung nakita kita ulit, kaya ba tayo, nagkaroon tayo ng meeting na nandun ka. Ang tinanong ko sa'yo, bakit wala kang pores? Tapos ngayon, nakikita na naman kita, sis. Ate. Wala kang pores. Gusto mo bigyan kita? Ay, wag naman. Uy, nakaka-offend naman yung wag Hindi naman, te. Hindi naman galing sa'yo. Hindi ko Okay, sinabi kung kanino? kanino galing. Ako lang kausap ko eh. Lahi Ano ko, ang lahi mo? Filipina talaga. Filipina. Filipina rin naman ako. Anong jeans yan? Saan mo nakakuha? Sa mama ko, like, hanggang singit nun makinis eh. Sana Mama ulang ko. Kung ito na talaga to, pasensya. Meron ka sa akin na request nung sinabi ko sa'yo mag-podcast sa'yo. Sabi ko, anong gusto mong kainin? Ang gusto mo mga Lutong bahay. mga parang breakfast yun. May mga bago-bago. Yung meron pa okra, ganyan. Ayan. So, ilabas natin para habang nagchichikahan tayo, kakain tayo nung gusto mo. Request mo, sabi ko siguro namimiss na nito ni babaitang to yung mga lutong bahay. Oo, ate. Kasi sobrang busy siguro ng schedule mo. Ikwento mo sa akin kung paano mo ngayon na babalance ang iyong buhay sa grabing schedule. Ngayon, kaya nirequest ko, sabi ko, ito na yung opportunity ko, bahay yung pupuntahan ko, baka naman kaya nila magluto ng lutong bahay talaga. Kasi, ate, ako lang yung nasa Philippines talaga, yung buong family ko nasa abroad. Siyempre, nagluluto para sa akin yung mga kasama sa bahay, or minsan ako, pero ngayon nga, dahil sobrang busy, puro order. Kaya din na-miss ko talaga yung lutong bahay. Sabi ko kaya ang nirequest mo talaga, ate, baka pwedeng ganito mga breakfast, Oo. mga talong na pinrito. Nakita ko yung opportunity, I grab it. Ngayon ba talagang as in araw-araw kang nagsushoot? Talagang Araw-araw sobrang talaga, busy. ate. Monday to Sunday? Parang simula lumabas kami, actually, alam mo, thankful ako sa batch namin kasi halos lahat talaga na nasa batch namin ganun. Na pagkalabas namin ng PBB, wala pa, ang pahinga lang talaga namin Christmas break. Parang wala pa kami talagang pinakapahinga na tuloy-tuloy. Kasi pagka isang araw lang yung pahinga, hindi mo naman mararamdaman yun eh. Parang kumbaga tulog lang yun. Minsan ilalagay mo pa sa facial, parang task din yun. So, ang pinakapahinga lang talaga namin ngayong December. Tas araw-araw talaga kami may ginagawa, ate. So ngayong Which is- January, alam mo ba kung ilan na ang pahinga mong araw? Ngayong January, nakapagpahinga ako dahil New Year. Pero ito ang pinaka-sure ko na sa schedule ko, hanggang March wala nang day off. Oh my God. Pero blessing yan. Blessing yun. Kaya, Diba? kumbaga kahit
kahit magreklamo ka, actually kahit blessing siya, di ba? Pwede ka pa rin namang mag-umaray. Oo. Pwede ka oo. pa rin namang umaray, pero at the same time, alam mo na blessing siya. Ganun Oo, yung pakiramdam niya. Kasi syempre tao ka, napapagod ka Oo. naman talaga. Pero at least, alam mo sa sarili mo na maging grateful ka pa rin talaga. Kasi yan naman talaga ang gusto natin, di ba? Oo. Parte siya ng kung anong gusto mong success. Parte yan yung medyo mapapagod ka talaga. And I remember, there was a time na parang talagang sinasabi ko na, ito talaga yung prayer ko. Kasi pag nagdadasal ako sa Panginoon, specific talaga. So, ang pinagdasal ko talaga, Lord Panginoon, bigyan mo ako ng like trabaho to the point na wala na akong pahinga. Pero pag nandun na pala, be careful what you wish for. Kasi pag nandun na pala talaga, pag binigay ng Panginoon talaga, specifically what you asked for, mabubombastic ka talaga. Pero at least, kung ano talaga yung pinag-pray mo, binibigay ng Panginoon. Totoo yan. Alam mo, hindi ko alam kung saan ko siya narinig, pero sabi nila, pag nagdadasal ka sa Panginoon, maging specific ka. Yes. Kasi tunay at yun ang ibibigay niya, sobra-sobra pa. Kaya pag nagdadasal din ako talagang, as in yun yung gusto ko, Lord, ibigay mo sa akin to, ibigay mo sa akin yung ganito, kasi tunay at ibibigay niya talaga. So, at least, diba, alam mo, bago ka pumasok ng PBB, kaibigan kita alam ko, nakikita ko, diba, ang dami mo na pagdaanan. Tapos after nyan, anong naramdaman mo paglabas mo? Diba? Kasi bago ka pumasok, may mga tao kung ano-anong mga kineme, basta yun na yun. And paglabas mo, parang binigyan ka niya ng bagong simula. Ano na feel mo nun? Actually, alam mo ate, paglabas ko ng PBB, I tried my best to really clean slate talaga. Kaya sabi ko, ibang buhay to, possibly ibang mga tao na sumusuporta sa'yo. So, nung tinignan ko siya after ko ng PBB, tinatry ko yung best ko na parang, kahit alam mo yung, hindi mo naman maalis sa isip mo na nandun yung mga past mo di ba? Pero tinatry ko talaga na clean slate siya. Para din, hindi na siya para sa akin, para sa mga taong sumusuporta sa akin ngayon. Kasi kung dadalhin ko pa yung, for example, trauma ko before, yung hirap before, hindi na nila deserve yun kasi wala naman sila dun eh. So ngayon, tinatry ko talaga yung best ko na parang, kung ano yung makukuha yung struggles ng ngayon, kung ano makikita nyo ngayon, yun na muna yung focusan ko. Tapos, kumbaga paabante. Yun talaga, ganun ko siya tinignan. Kahit ba sabihin natin na pagkalabas ko, hindi ako ready na, ay, love na ako ng tao. Hindi ako sanay ate. Sanay ako, hate ako ng hindi naman, mas maraming hate, kumbaga. Sanay ako na ganun. So, kumbaga, nung pagkalabas ko, tinry ko yung best ko na tignan na, ito na yung buhay mo ngayon. Mahal ka na ng tao. Tsaka ano siya, new beginning talaga New siya, beginning diba? talaga. And deserve mo yan. Kasi hindi naman yan ibibigay sa'yo ni Lord eh. Diba? Ibig sabihin may nakikita siya sa'yo. At alam niya intention ng puso mo, kaya binigay niya sa'yo yan. Kasi maraming mga tao, maraming mga influencer or celebrity na hindi nabibigyan ng ganyang second chance. Diba? Kapag nagkakaroon sila ng issue or ganitong ano sa social media, totally, hindi na sila maka-abante. Ikaw talagang 360 na bago talaga. Kaya nga lagi ko sinasabi ate, meron akong isang interview na sinabi ko na hindi pumipikit ang Panginoon sa kabutihan. So every time na you choose kindness sa kahit na anong paraan, kahit argabyado ka ngayon, hindi nakapikit ang Panginoon sa kabutihan. So hintay ka lang talaga. At saka siguro yan talaga yung time mo. Timing. Diba? Timing Yan yung talaga. perfect time para sa'yo. Kasi sabi ko nga, imaginein mo na nakikita ko. Kasi syempre nakikita ko sa social media, diba? Tingnan mo yung napagdaan nito. Grabing pagsubok, pero tingnan mo siya ngayon. Diba? Naging, in-expect mo ba? Glory to God. Kasi sinabi ko din to before, I would lie if sasabihin kong hindi. Kasi nagdasal ako eh. Nagdasal ako, sinabi ko sa Panginoon, nagsumbong ako sa Panginoon, and I believe sa Panginoon ko. Naniniwala ako kay Lord. So, if hindi ako, kung sasabihin ko na, hindi ko in-expect, like, ibig sabihin, hindi mo in-expect yung blessing. Ibig sabihin, hindi ako masyadong naniwala. Pero kasi sobra talaga yung paniniwala ko sa Panginoon, to the point na kahit gaano kasakit, yung ipaparamdam niya sa akin, alam kong may kapalit. So, oo, in-expect ko siya kasi alam ko din yung puso ko. Kahit hindi ako maniwala sa sarili ko, maniniwala ako sa mga taong nagmamahal sa akin. Naniniwala ako sa mga sinasabi nila na may mabuti akong puso. So, if sasabihin kong hindi, ibig sabihin, hindi ako naniniwala sa kanila at saka sa Panginoon ko. Sa akin lang naman yun. And it's pa ha, ngayon pala meron kang MMFF. Tapos nakita ko sa social media na meron ka pala talagang lead role. Hindi mo siya in-accept. Anong dahilan?
Alam mo, isa din sa dahilan is, manager ko din naman, sila din nagsabi sa akin, bukod sa gusto kong magsimula talaga from scratch na gusto kong maranasan lahat ng pwedeng maranasan ng mga aktor. Kumbaga ate, gusto ko kasi na parang mag-start talaga ako na, kasi hindi naman ako marunong eh. Hindi pa ako, kumbaga wala pa ako doon. So, yung mga kasabayan ko, for example, yung mga kasama ko sa loob ng bahay, mga artista na yan, magagaling sila. Ako, alam ko sa sarili ko, aware ako na hindi pa ako magaling umarte. So, kailangan ko talagang ma-experience kung ano yung mga possible na na-experience nila. Gusto ko ding ma-experience talaga yung process. And sobrang supportive na manager ko doon na even sila, sinabi sa akin na kailangan ko nga mas magandang opportunity yung Call Me Mother. And working with Meme Vice, working with Miss Nadine Lustre, sobrang dami ko Grabe, natutunan mga sa kanila. lodi Yun nga eh. Anong feeling na nakakatrabaho mo sila ngayon? Surreal. As in, ate, sobrang surreal. Tapos yung director pa namin, si June Robles Lana, sobrang galing na director. Sobrang dami ko natutunan na hindi ko kayang ipagpalit yun sa kahit na anong lead role sa moment na yun. Kahit na siguro anong opportunity ibigay sa akin nun, pipiliin ko yung Call Me Mother. Isa, dahil sobrang dami ko natutunan. Sobrang dali nilang katrabaho. Naisip mo ba na balang araw, nasa big screen ka, tas ang kasama mo si Vice Ganda, tsaka si Nadine? Yon ate, yon naman talaga ang hindi ko talaga inaasahan. Kaya sabi ko, kasi ate, di ba, pag yung mga movie ni Meme Vice, talagang inaabangan ng mga Pilipino. Talagang ako personally, pinapanood ko talaga. Tapos inaabangan ko talaga. Hindi ko. Yun yung hindi kasama sa bingo card ko. Yun yung hindi ko talaga makita. Kasi sabi ko, lagi kasi ako nag-iisip na parang, baka di naman ako makasali dyan. Baka I'm not really that worthy. Tapos being there, tapos yung character pa namin parang may love interest, di ba? May love team. Di ba pa kada movie ni Meme Vice may mga ganun. So it was really an honor talaga na maging ikaw yung pumarty dun. Ang saya. And first movie mo ba to? First movie First ko. movie mo and kasama mo si Brent. Oo. So, ano naman yung feeling ng may love team? Kasi sa loob ng bahay, Hindi, wag kang mag-alala. Oo, Love team hindi. lang din kami ni Kong. Nagkataon sa sobrang sinapuso, nagkaanak. sabi na ramdam ko na yun nung nasa motor kayo dati. Ramdam ko na yun. Oy, love team lang to ha. Hindi dapat involved dito yung gano'n ha. Nagkaanak. Oo nga tinuloy na. Sa loob kasi ng bahay, ano talaga kami, like kung ano naman talaga kasi yung pinapakita namin, kung ano talaga kasi talaga yung sinabi namin, yun naman talaga kasi talaga kami. So, nung lumabas kami, nagulat kami na may mga tao talaga na nagro-root sa relationship namin. It was a pressure talaga. May pressure. At the same time, tulad ng mga sinasabi namin sa interviews dati, somehow, buti na lang din, magkaibigan kami sa loob. And naiintindihan namin. Paano ka nag-adjust? Pagkalabas ko, ate, sobra akong... Noong una, hindi ko siya maintindihan eh. Kasi hindi naman ako sanay like, fan service, mag-ano-ano. Tapos parang talagang sabi ko, hindi ko kayang mag-fan service. Sinasabi ko talaga yun sa kanila. And si Brent, sinabi niya sa akin na kung ano lang yung totoo, yun yung gagawin natin. Sabi ko kasi sa kanya, paano ba natin gagawin to? Awkward, nagkikringe ako. Kasi ganun kami, lagi kami nagkikringe sa isa't isa. Kasi nga magkaibigan kami. So, ang sinabi niya sa akin, isipin mo, kailangan natin gawin to, tas walang ibang tao. Kunyari tayo lang yung nasa stage. So, yun yung inisip ko, hindi ko tinitignan yung crowd, tinitignan ko lang yung situation. Tsaka siya. Kung ano yung dapat na ginagawa namin, and tsaka siya. Parang pinaisip niya sa akin na kailangan lang namin gawin. Kailangan ko lang isipin na hindi natin kailangan mag-fan service kung ano lang yung totoo. Hindi, maganda yung sinabi mo kasi ang titignan nyo lang lagi, kayong dalawa. Malalaman nyo naman yan kung may patutunguhan or ano. Basta kung ano lang tayo ngayon, anong ginagawa natin, go. 'Di ba? So, at least 'di ba, ngayon nalalaman mo anong pinagkaiba kasi ako, yun nga una kong tanong sa'yo, 'di ba, pagkita natin, paano yung may love team? Paano yun? At least nga yun nga nasabi mo, magkaibigan naman kayo. And madali kayong And I guess I'm lucky enough to work with my best friend. Parang ganun. At least hindi madali na, Oo. At least kumbaga may pinagsamahan. May pinagsamahan na sa loob ng bahay. Actually, sa loob ng sa lahat ng mga housemates, ganun. Kaya ngayon na, may kaming bagong series, Ate Hotel 88. Nag-promo. Hotel 88. Abangan nyo rin ang Marimar. Ako si Marimar!
Aabangan namin yun. Natutuwa ako kasi may ganyan ka nang pinopromote ng mga movie, mga or Diba? May mga sinisegue na. Gusto ko Sorry. marinig yan. Okay. Gusto ko marinig. Sige, i-promote Ulitin mo. ko. Tulad niya. I-promote mo. Teka lang, ito lang mo. ate. Okay, Punta na ako. go. Ayun, tulad nga na sinasabi ko, it's really easy to work with people you've been with. Tulad po ng Hotel 88, yan po, mga kasama ko po dyan, mga nakasama ko po sa PBB House, sina Ate Cla, sina Will, sina Brent, of course, Bianca, Dustin, Ralph, AZ, sila po yung mga kasama ko dyan. Very promising project. And sobrang excited po kung mapanood nyo. Uy, nakakatuwa, sister, di ba? Ngayon nagpo-promote ka na. Oo, Nung nga bata eh. tayo, kung talagang nasa social media ka, fantasy mo yan eh, di ba? Oo. Yung bigla ka na lang nasa interview, may bigla kang May ipopromote. nilalako ka. Di ba? Di ba? Yung may endorsement ka na, thank you kay Kaneme. Tapos, abangan nyo po ang Marimar with Kong TV. Ang director po niyan ay si Doc. Ay, ba't Doc? Si Direk Crinel. Yes! Hindi, ayun. Tsaka kung nga makakahabol pa, call me mother Call us tonight. Oo, panoorin nyo hanggang kailan ang Call Me Mother? Ala, 1 week na lang, din. Hindi na po aabot yung call me mother. Hindi na pala By aabot the kasi time matagal na kami napapanood ito. mag-edit. Pasensya na. Pero okay. kung lalabas yun, panoorin nyo kasi sobrang ganda, bro. Oo. Ilabas nyo na yung pagkain para gutom na ako, te. Ang tagal nung pagkain. Kasi marami akong chika na ano ko parang naku-curious ako dun sa PBB. Mabalik tayo dun sa PBB. Okay. Ito nga sis, dito na tayo. Mapunta tayo sa mga naku-curious na tanong sa ating mga kagaya nating nakikinood lang sa PBB. 'Di ba? 24/7 ba talaga kayong bantay sarado as in emerald? Oo, wala talaga kaming privacy dun. Like, wala talaga. So pag naligo ka, hubad-hubad ka, Yes. nakikita ka ng Yes! napakaswerte naman yan. I-send nyo nga sa akin. Kasi nakakatawa kasi nung alam mo, kwento ko to, Okay. nung nasa loob ng PBB, nalaman ko lang ng mga last weeks na yung si AZ nagsabi sa akin, na nakatalikod pala sila sa camera pagka like naliligo. Kasi ako nakaharap. Gaga ka. Oo, so gaga talaga ako. Ilang months kayo doon? Wala talaga privacy, 4 months. So sa 4 na buwan, hindi mo alam ang oras, hindi mo alam wala. na. Hindi namin alam yung oras, hindi namin alam yung date. Pero meron kami isang housemate na alam talaga niya yung date. Paano? Hindi ko din alam. Magaling siya. Like sa memorization. Alam niya ang date? Nabibilang niya talaga. Sino? Si Will. Si Will, alam niya as in, ano ngayon, Monday, Okay, Tuesday, track. Wednesday? Alam niya yung, for example, July, ganyan. July, alam niya talaga. Pero, Paano kaya niya nagawa? yun nga eh. Kasi sa 4 na buwan, makakalimutan mo na anong petsa na. Ako nga, nasa bahay, may kalendaryo at Eh, cellphone, tsaka may nakakalimutan. pakialam siya. Sa mga araw. Diba? Ay, makakagulat. Pati orasan wala, diba? Wala din. Paano yun? Anong ginagawa niyo? Hindi naman laging may activity ha. Hindi naman laging may sinasabi si kuya na gawin niyo to. So may araw rin kayong tenga dyan. Kunwari, sa isang araw, hindi naman yan araw-araw na May ginagawa. may May ginagawa. actually hindi. Araw-araw talaga kami may ginagawa, te. Sa 4 na buwan? Kasi tayo, pag wala kaming ginawa, doon mababaliw kami. So, kailangan din namin may gawin talaga. So, binibigyan kami ni Kuya talaga everyday ng ginagawa. Ano yon te? Sige, isipin mo muna. Iisipin ko muna kasi napasarap ako ng kain. Masarap. Ayun! Ito na. Paano, di ba sobrang, meron kayong tawag na pamilya de Guzman? Yes! Paano nangyari yung ganong klase ng samahan? Hanggang ngayon ba, ganun pa rin kayo ka-close? Alam mo yung pamilya de Guzman, sobrang, kumbaga sa labas na talaga yun, yung tao sa labas na yung bumuo. Pero kami sa loob, hindi namin talaga pinilit yung connection talaga ng pamilya de Guzman. Talagang, ako masasabi ko, yung mga kasama ko sa pamilya de Guzman, sila talaga yung mga close ko. Hanggang Simula ngayon? week 1. Oo! Yun din na maganda. Kasi sa labas, di ba, doon naman magkakaalaman talaga yung relationship. Yan, sina Atik lang. Si Atik lang, masasabi ko, araw-araw ko talaga kausap hanggang ngayon. Ang ganda kasi Oo. after nung KBB, Nakip talaga. yung relationship, ganun pa rin. So, ang pinaka-close mo sa pamilya de Guzman, Atik lang. Actually, parang lahat sila naman talaga. nakikikuha pa ng pagkain ng may pagkain. Meron kami iba-ibang levels and tsaka iba-ibang part talaga sa isa't isa. Pero si Atik lang talaga. Siya ang pinaka-close mo. Kasi siya ang lagi nagluluto sa inyo, di ba? Tsaka si Atik lang kasi. Siya yung nakikita ko bago matulog, bago gumising. Ay, bago gumising. Pagkagising tsaka bago matulog. Tapos meron pa nga kami ginagawa, hindi din pwede yun sa loob ng bahay. Nag-uusap kami ni Atik lang sa ilalim ng kumot habang nakatakip sa libro sa loob ng Paano bahay. yan nalaman na ni Kuya? Ay, sorry kuya. Ngayon, nasa labas na kayo,
Paano pa, di ba sobrang busy ng schedule nyo? Paano kayo nagme-make time na magkita-kita pa? Ako kasi, ako personally, ate, kahit gaano ka busy, kaya ko kasi talagang mag-make time kahit ilang oras lang yun. Ang hanapan at hanapan. Ito nga eh! Ngayon nga eh, di Diba? ba? Dahil alam mo, nagulat ako. Hindi, pag 9 a.m. ang shoot niya bukas. Anong oras na ngayon? Kakatapos ng rehearsal niya. Pag love ko kasi isang tao, or hindi, naniniwala talaga kasi ako talaga, kaya ko talaga mag-make time. Kaya mo talaga humanap ng time. Hindi pala nila lahat. At least for me, kaya ko talagang hanapan ng time talaga lahat ng tao. Hindi, totoo naman yan eh. Kung talagang gusto mo makasama isang tao, gagawa ka ng paraan eh. Kaya kahit isang oras, kaya ko talaga mag-make time. Tsaka nagre-reply talaga ako. Ano yung mga lesson na natutunan mo na nag-PBB ka? Ang dami parang sa lahat ng aspeto ng buhay ko, dami ko natutunan. Pero yung best thing talaga natutunan ko is yung huwag kang matakot talagang mag-try. Yun talaga. Kasi sa loob ng bahay, before nga ako pumasok, di ba nag-bash ako? Oo. Paano ka So, ba naengganyo mag-PBB? Pangarap ko talaga, te. Pumila Simula ka bata, gano'n? before pumila talaga ako, 737, pumila talaga ako. Nag-audition na ako, pero hindi ako nakuha. So, ngayon, para nagkaroon ng celebrity edition, Oo. Paano ka nag-apply? nag-audition talaga ako, te. Oh. Pero syempre, may audition na yun sa, kasi nga, celebrity edition Ah, siya. Nag-audition talaga kami. As in, nakailang screening yun, nakailang pila yun. Tagal talaga yung process. So, nung na-receive mong papasok ka, talagang... Make it or break it talaga siya, te. So, sabi ko, hindi ko natuloy. Uuwi talaga ako ng Pilipinas. Uuwi talaga ako ng US. Oo, kasi nasa kalagitnaan ka ng issue nun eh. Parang ang dami na nangyayari. Hindi ko Yun ba ang pinaka-malalang na pagdaanan? Yung time na yung bago ka pumasok? Hindi eh. Siguro yun na lang talaga yung parang pagod na ako, tapos na ako. Gusto ko na lang, kasi okay naman yung buhay ko sa US na eh. Like, wala naman namilit sa akin gawin to eh. Ako din to eh. Like, ito kasi yung gusto ko. So, yung pamilya ko, very supportive kasi sila. So, kung ano talaga yung desire ng heart ko, nag-go lang din sila. So, parang, at some point nga sabi ko, bakit ba ako nandito? Bakit ba ako nagpapakaya? Pwede naman ako umuwi na lang. Wala naman akong problema din. So, yun na talaga yung next option ko talaga. Umuwi na lang kasi okay naman. Ano sabi ng parents mo na ngayon ganito ang career mo sa Pilipinas? Sobrang happy sila. Sobrang proud nila kasi nandun din sila sa struggles ko eh. Sobrang masaya ate. Ngayon, kung wala kang kasama dito, sino nagmamanage ng pera mo, ng mga brands mo, ng mga... May manager Sarili mo ako. lang? Ako at saka mga manager ko. Sobrang napakabuti nila at naalaga nila ako na maayos din. Kaya din siguro may pamilya din ako dito sa Pilipinas kasi yung manager ko, mga kaibigan ko, yan. Pero ang family mo, wala silang balak na dito. Kasi okay sila. Siyempre, mahal pa rin nila yung Pilipinas. Hindi, umuwi-uwi pa rin sila. Pero kasi may buhay naman din sila doon. Ikaw? May buhay din naman ako doon, pero mas gusto ko kasi din dito. Ate, masaya ako dito. Kasi dito yung trabaho ko. Ito pala yung tanong ko, na naalala ko lang ngayon. Ang lala ng Sepang, paglabas ng PBB, dun sa mga kasama mo. Totoo. Paano yun? Bigla na lang pag-uwi mo. Ako may attachment issues talaga ako sa mga tao. Hindi man attachment issues siguro. Pero like, sobrang kasi ako, ang tawag doon, sentimental na tao. Mabilis ako ma-attach, ganyan. Talaga, ang hirap ng sepak, sobra. Kasi syempre, asama mo sila araw-araw ng 90 days, tapos wala ka ibang makikita, tapos wala din cellphone, ganyan. Mahirap. Doon ako feeling ko nag-adjust. Hindi nga ako nag-adjust sa cellphone eh. Eh, ano yun eh, paglabas nyo, parang puro gig na. Ang dami nyo nang labas kayo dito, labas kayo ganyan. Buti Asa nga, na. kadugo ko din nun si Bren. Kasi, nung pagkalabas namin, araw-araw din magkasama kami nun. So parang hindi mo masyado namimiss kasi kasama mo rin. Kasama ko din sila talaga sa work nung mga next na araw. Tapos pabawas. So, para talaga siyang transition. Yun. Pero at least now, dahil sa Hotel 88, magkakasama ulit kami. Para Kayo ba lahat yun? Hindi lahat, pero yung mga kasama doon, mostly close ko eh. Tapos parang, ay, baka ma-spoil ko. Pero yun, basta abangan nila. Pero pwede naman nilang malaman na magkakasama. na magkakaroon ka ng lock-in taping. Oo, pwede naman. Kasi, Tapos magkakasama kayo. Yes. Ano yan, movie o teleserye? teleserye talaga. Uy! Ang Di ba saya. yun ang tagal? Oo. Kaya para talaga kaming nasa PBB Hindi para ulit. mag-PBB ka ulit. Oo. Kasi lock-in siya. Ba't may nagla-lock? Kasi di ba dati, nagkaroon lang ng lock-in nung may COVID. Ba't may lock-in uli ngayon? Ngayon, lock-in kasi yung lugar namin, hindi siya sa Manila. Medyo malayo siya. So, kesa mag-ganyan-ganyan kami, land travel kami or So air may travel, lock-in na pala iba. dati pa. Kasi malayo yung lugar eh. So, parang hindi na yung Sa bagay. transportation. Doon na lang talaga kami. So, masaya. Paano ka nag-a-adjust ngayon sa padrama-drama? Yung bigla kang
Te, totoo yan. Ang hirap, te. Kaya mag-workshop ako hanggat kaya kong may time talaga na mag-workshop. Mag-workshop ako. At saka, nagpapaturo talaga ako. Ako kasi si Tanong. Mm-mm. So, pag may hindi ako alam, kailangan itanong ko. Pag may, kasi ganito ako, te, pag sinasabi ko lagi na, kahit sa mga kasama ko sa taping, kahit ka na Bianca, ganyan. Sarang ko kasi lagi si Bianca. Dahil ko sinasabi sa kanya, kapag pangit yung acting ko, sabihin mo, huwag kang matakot magsabi sa akin. Like, kung cringe siya or like nakukulangan ka, you have to really tell me. Mm-mm. Kasi kailangan kong malaman. Mm-mm. So parang, yun, kahit kay Brent, kahit ka na, sa lahat na nakakasama ko sa taping, Well, like at least open sinasabi ka mo, sa ganyan, no? kailangan ko ate, hindi naman ako marunong eh. So kailangan ko talaga malaman kung saan ako nagkukulang. So kahit sa director, yun ako. At saka sis ha, nagkaroon ka pala ng libro. Oo! Kwento mo yun. Ang taas na na. Lipad. Paano? Anong kwento nun? Ang kwento niya is about sa, I mean, paano mo siya... paano ko ka siya binuo. Oo. Actually, simula bata ako ate, talaga ako, masulat talaga ako. So, ang dami ko talagang stories. Mm-hmm. Simula bata ako. Pero ito yung pinaka-unang story na gusto ko ilabas kasi nakafocus siya sa, kumbaga, expectations ng ibang tao at saka kung paano ka lilipad sa mundo. Mm-hmm. Ako kasi gusto ko, maano ko sa bata. Mm-hmm. Sobrang lambot ng puso ko sa bata. Gusto ko, kasi bago pa sila, naniniwala kasi ako at na bago sila ma-expose sa social media, sa cellphone, kailangan may mga haharang sa kanila. So kahit papaano, kahit 0.1% lang ba ng mga bata, kaya kong maharangan ng ganun. Gagawin ko. Oh. Kasi yung story nito, parang pwede silang i-ready sa kung ano makikita nila sa social media. Kasi social media is inevitable. Mm-hmm. So kailangan maglagay ka ng harang bago pa dumating sa point na kailangan nila makita yung cellphone. Kasi di ba yung iba, ang gagawin niyan magiging, ang mga gagawin, kakanta, sasayaw, magdadrama. Ngayon na ako nakarinig ng libro. Ikaw lang ata nakita kong gumawa nun. Actually, ate, before ko pa Na siya... galing PBB ha. Di ba? So, paano mo yun sinimulan? Paano ka naglakas ng loob na ito ako? Ito yung path na gusto kong gawin. Before pa ako pumasok ng PBB, bala ko na talaga. Kumbaga, pinapresent ko na sa management. Pero kasi nung time na to, maganda yung kwento, pero nababash ako. Oo. Ibabalik ko dun. Sabi ko, kung ngayon ko siya ilalabas, nung mga panahon na nababash ako, kahit gaano kaganda yung storya, kahit gaano siya pwedeng maka-impluwensya ng mga bata, hindi tatanggapin ng mga tao. Feeling pa rin nila, ako pa rin yung tao na parang... So matagal na tong kwento mong to? Marami talaga akong mga kwento, ate. So marami ka bang dinalabas? Pero itong lipad na to, specifically, yung pinakakwento niya, yung pagkabuo niya, sinulat ko lang sa sasakyan. Pero kasi mayroon na akong mga thoughts before pa about it. Tapos ayun ate, sabi ko, kung ilalabas ko siya ng mga time na yun, kahit gaano siya kaganda, kahit na maganda yung storya niya, hindi tatanggapin ng mga tao. Tingin nila, galing pa rin yun sa taong makasalanan or like controversial. So hindi pa rin maniniwala, hindi pa rin makaka-move. Kaya perfect opportunity nung lumabas kami ng bahay na meron ng pwedeng makinig. Kasi kahit gaano kalakas yung voice mo, or gaano kaganda yung sasabihin mo, kung nasa maling tenga, hindi maririnig. Tama. So, yun, perfect opportunity. Yun talaga. And then, magkano yung napanalunan mo sa PBB? Kasi, nabalitaan ko na dinonate mo siya. Oh, 1 million, ate. Saan mo siya dinonate? Dinonate ko siya sa Duyan ni Maria. Yun kasi yung... Nasa loob kasi kami ng PBB, ate, meron kami parang challenge na pwede kami makatulong. Tapos Brent and I felt really bad. Kasi, hindi kami magaling nung time na yun. Like, hindi namin, for some reason. Doon pala yun. Oo, hindi namin kaya yung task. It wasn't for us. So, kami ni Brent, habang nagdadasal kami noon, nasa altar kami, sinabi namin sa isa't isa na, balik tayo balikan natin yung Duyan ni Maria sa paglabas. Or like, sana may mga nanonood ngayon, or na-e-air ito, para like, kung may sumusuporta man sa atin, kasi hindi naman namin alam kung may sumusuporta sa atin, tulungan nila. Parang baga ganun. So, pagkalabas, talagang yun yung naalala ko. Hindi ko din naman siya parang... Sobrang sweet mo naman doon. Binalikan mo siya. Doon mo, yung pala kwento niya, akala ko dinonate mo lang siya. Yung pala may backstory pa siya. Na-dinonate mo siya doon sa... Duyan ni Maria. Hindi yung napanalunan na... Oo. Task. Parang pinaka-last kami doon eh. Tsaka ate, sabi ko nga,
yung pagiging big winner, it's a big thing. I thank God for it. Pero hindi kasi yun talaga yung pinaka-goal ko. Siyempre, kung papasok ka ng bahay ni Kuya, gusto mo na maging goal yun. Pero hindi yun yung pinaka-goal ko. Pinaka-goal ko, ma-redeem yung sarili ko. So, binigyan ako ni Lord ng bonus. So, feeling ko nung time na yun, hindi siya para sa akin. So, yung bonus na yun, hindi siya para sa akin. Baka God maybe used me. Siguro mas grumabi ang faith mo sa Panginoon ngayon na sa lumabas loob ng ka. Kasi bahay. pinatunayan niya sa'yo na totoo ako, dear. Diba? Parang sa kahit anong dumating sa yung pagsubok na ikala mo, ikaka-down mo. Kaya niyang i-switch yun ng isang snap niya lang. Yun yung buhay na patunay ka, sister. Napakagaling talaga ng Panginoon natin. Like, kaya sabi ko talaga, hindi to para sa akin. Ano to, kalabit ng Panginoon para tumulong ka. Gano'n. So, binigay ka sa duyan ni Maria. And, nung time na yun, parang yun yung pinaka-right thing to do. Like, walang doubt yung puso ko, walang anything. Yun talaga yung tamang gawin. Ang bait mo sa part na yun. Kasi nung nakita ko yun, sabi ko, ang bait naman ni Mika. Kasi diba, ano na yun, sa'yo na yun, pinaghirapan mo naman yun. Pero ang ginawa mo, dinonate mo siya, nakakatuwa. Tsaka, ate, pagka-feeling ko kasi pagka like, pinakataan ka ng pagmamahal ng mga tao, hindi na mahirap magbalik ng pagmamahal. Ang gusto mo na lang ibalik din. Kasi sobra-sobra na yung nararamdaman mo. So, gusto mo magbigay sa iba. Tsaka yun, I couldn't ask for more, ate. Uy, kumain ka pa ha? Okay lang. Okay lang, tingnan niyo yung kinain niya. Oy, marami akong kinain, malinis lang Tingnan mo ako naman kumain. kinain ko. Parang dito ka naglagay nung mga sayo. Sa ngayon na artista levels ka na, 'di ba? Paano mo ngayon mas iniingatan yung sarili mo? Siyempre, diet, yung mga pimples na yan. Or so. Paano ang ginagawa mong routine? Oh my gosh, ate, dahil hindi nga ako sanay sa mga taping-taping, ganyan-ganyan eh. Sobrang ako nag-breakout, buti na lang Sa lagay na yan, te? Hindi, te. Naging okay lang. Hindi ako artista, pero para akong puyat. Hindi, te. Before talaga, te. Like, nung mga ilang months pa lang ngayon. Nanibago ka. Okay na kasi ngayon. Pero kung makikita mo yung dati, nagganon-ganon talaga, oh. First time yun talaga. So, hindi siya na yung katawan ko. Kaya parang, hanggat kayang may tulog talaga, itutulog mo, ate. Tapos multivitamins, yan. Yung NAD nga na sinasabi ko sa'yo, sobrang effective. Tapos ano ba ginagawa ko? Tumaba ka ba dun? Sobra, te. Kasi napapansin ko nga halos lahat ng nasa PBB tumataba. Tumaba talaga kami doon, kasi wala kaming, minsan hindi naman kami laging panalo eh. So, rice talaga Ano kami. ba dun? Anytime pwede kumain? O may oras lang? Anytime pwedeng kumain. Eh, ang mga libre lang na pagkain doon, rice, toyo, mga chichirya, fudge bar. Tataba ka talaga. Yun. Kaya ganun, talaga tumaba kami lahat. Lahat ng girls tumaba. Kaya kailangan talaga namin like, OMAD diet talaga. Oo, kasi... Nag-OMAD ako. So ngayon, paglabas nyo, puro guesting, tapos kailangan nyo pang magbawas ng timbang. Oo, kasi... Paano mo nakikerry yung ganong pressure? Pero, to be fair din naman, ate, sobrang mabilis yung metabolism ko. Eh, dito sa labas, nung naging busy na kami, parang may time nga na nakakalimutan namin kumain eh. Like, kasama ko mga PBB housemates, yun din ang sinasabi, nakalimutan kong kumain. Kasi nga sobrang daming kina-catch up, sobrang daming ginagawa, nakalimutan talaga namin kumain, te. So, tinulungan din naman ng sarili namin. Oo. Pero wala na exercise, te. Di kaya. Oo, kasi nung niyayaya kita mag-podcast, di ba nagbigay ako sa'yo date? Ang dami mo ganap. Next date, may rami ka talagang ganap. Kaya nasingit lang talaga natin Just ngayon. really have to make time. Oo. Yun lang. Kaya sobrang, pwede, pero maging, 'di ba, grateful pa rin naman tayo sa sobrang busy na sked. Talagang, at least binibigyan tayo ng Panginoon ng ganitong trabaho. Hindi, Diba? yun talaga iniisip ko. I asked for it. So, nasa iyo na ngayon. And deserve mo yan, sister. And sobrang Yeah, ate. natutuwa ako sa kung ano man yung meron ka ngayon at ano ang mararating mo. Kasi, ate, sa ganyang pusong meron ka, sa ganyang kasipag mo, hindi malayong makarating ka sa talagang pinaka-star na pwede mo makita. So, kinocongratulate kita and sobrang happy ko kung ano man yung nangyari sa'yo ngayon. Thank you, ate. Ako man, lagi ko sinasabi na kung ano na lang talaga gusto ni Lord. Kasi kung ano naman yung desire ng puso ko, yun naman siguro yung ibibigay niya. Natakot din naman ako. Kaya sinasabi ko talaga, Lord, kung makakasakit sa akin yung isang bagay, alisin mo na lang. Or like, kung hindi siya makakabuti sa akin, take the will na lang. Para like, kung ano man mangyari sa akin, alam ko ikaw yan. Masama, maganda, alam ko ikaw yan. Yun talaga, ate. Sobrang ganda. Na ano ka na ba? Na-interview ka na ni Mr. Boy Abunda? Oo, ilang beses na. Uy, ano ko yan eh. Pangarap mo? Pangarap ko, inaano ko yun sa shower. Tito Boy. Ganun ako sa shower. I love Tito Boy. Super love Tito Anong Boy. feeling na, Masaya kasi ang talino ni Tito Boy eh. Tapos yung mga tanong niya, hindi something na parang,
ito pa, kahit Tito Boy, hindi ka pwedeng tumakas. Pag tinanong ka talaga niya, kailangan sagutin mo talaga. Hindi kaya titigilan, bubugbugin ka niya. Not physically. Pero like, bubugbugin ka talaga niya, kailangan niya talaga. Okay. Kailangan niya talagang sagutin kailangan mo talaga sagutin. At saka pag siya nagtanong, parang kailangan mo sagutin. Oo, at saka napakatalinong tao. Uy, pantasya ko yan pag nagsha-shower kasi ako, sumasagot ako kahit sa shower. Ito pa. Tito Boy, alam mo kasi masakit, pero... Tapos ikaw, di ba, Tsaka ang mas naranasan masarap- mo siya? Ang mas masarap sa interview with Tito Boy, yung mga wala sa camera. So, hindi lang kayo nag-uusap na mayroong camera, nag-uusap din kayo bago yung role ng camera. Oo. Ang sarap kakwentuhan ni Tito Boy. Yan ang masasabi ko, yung mga tanong niya kung intense na nasa camera, mas intense sa pag personal. wala. Ang sarap kausap. Masarap kausap. Yun talaga. Magsa-soft drinks muna tayo. Cheers! Maka-cheers kala mo naman, alak na ano. Hindi. Cheers tayo. Ito ang tanong ko, anong masasabi mo dun sa sino nga ba siya sa buhay ko? Actually, naiinis na talaga ako dyan eh. Paano yun? Biglang nag-trending. Oo. Uy, ate ako, nung pagkalabas ko, fantasy din yun, na parang nabigyan ng break. Nabigyan ng break, okay. Kasi nung bata ako, kung may pangarap ako ngayon, mas may pangarap yun. Kung ambisyosa ako ngayon, mas ambisyosa yung batang ako. Kasi syempre yung batang ikaw, hindi pa nasaktan, hindi pa nakikita yung mundo. So, mas ambisyosa yun. Kaya nung lumabas talaga yung video na yun, sabi ko, ay, matutuwa yung batang siya. Uy, nagits kita. Alam mo Diba? bakit? Ngayon kasi sikat ka sa edad mong yan. Pero, naging sikat din yung batang ikaw. Pangarap niya talaga yun. Siya talaga yung may big dreams talaga. And singing naman yun eh. Pinakaano niya singing talaga. So parang nung nabigay sa kanya yung fantasy na yan, kumbaga parang na-heal yung inner child ko. Na-heal talaga siya. Talagang ikaw ang tunay na description ng nahil ang inner child. Kasi pareha sikat yung batang ikaw at ikaw ngayon. Hindi, ikaw ba talaga ay kumakanta ng, kunwari pupunta ka lang ng saang lugar, kakanta ka talaga ng ganyan? Nung time na yun kasi ate, kaya nag-video ako for my mom and tsaka sa mga pamilya ko nasa ibang bansa. Kasi hindi naman sila nakakasama sa mga, for example, singing contest ko, ganyan. Tapos yung mom ko, lagi talaga namin siya sinesenda ng mga video namin. May mga acting sa pa nga mami pa eh. na. Mag-try nga natin mag-do it. Ano gusto mo kanta? Ka nahiya! Ikaw ang singer! Ano gusto mo kanta ate? Sino nga ba siya? Sino? Okay, 1, 2, 3. Sino nga? Wait lang to. Kailangan natin makuha yung tono. Sineryoso mo rin kasi. Kailangan mo makuha yun. Game. O, ituruan mo ako. Si. Ikaw yang mataas. Hindi, ikaw yan. Ako yung mataas. Normal to. Sige. Si. Gano'n ka. Si. Ate, ganun talaga tawa mo, no? Nakakatuwa talaga yung tawa mo, te. Ba't nakuha mo? Yung tawa na tayong lasing. Ate, baka sabihin nila lasing wala pa pa kayo. alak to, Ate, ito atang kinain na mantikaan. Visit ka. Wait lang. Okay. Sino nga ba siya? Mababa. Sino nga ba siya? Tama. Ikaw mataas ka. Kaya, sino nga ba siya sa buhay ko? Sino nga ba siya sa puso mo na kaya mong saktan ng tulad ko? Okay. Doon ka lang. Si. Sino nga ba siya? Sige, go lang. I-feel mo lang. Okay. Ikaw in... Visit ka ngayon lang ako napakanda. Okay, 1, 2. Ate, gawin mo please, ulit. Sino nga ba siya sa puso? Ang hirap pala ng may kaduwit. Pero maganda! Ituloy mo! Ngayon ko lang na-experience. Ate, Ang tuloy mo. hirap ng may kaduwit, sister. Pero tuloy mo. Naguguluhan ako sa'yo, hinaan mo. One more. What if? Hindi, try mo, te. Okay, 1, 2, 3. Sino nga ba siya sa puso mo na kaya mong saktan ng tulad ko? At mapapatawad pa ba? Ay. Yung tawa talaga natin, may gigilong. Siguro okay na yon. Tingnan mo naman.
Pero ito, yung karinya pa usbong, ako pa stop. Hindi naman. Parang yung Parang building dito, namin i-stop na to si B. Parang bigay na kay Mika lahat talaga ng pag-asa. Sister, maraming salamat Thank you so sa much, oras mo. ate. Alam ko sobrang... Thank you so much, ate. na parang may contract signing. Na parang bang nagsasign ako ngayon sa Okay. Beeline. Thank you so much, sister. Alam ko busy ka. Hindi ko alam paano mo nasingit pa to pumunta ka pa sa bahay. Kasi sabi ko sa'yo, ako pupunta sa'yo. Sabi mo, hindi ate. Ako Hindi, pupunta syempre may sa'yo. fan sign to. Fansign ka ba? Ako magpapafansign sa'yo. Gaga ka. Ano ba, te? Seryoso nga ako. Na ano? I-fan sign niyo ako. Ate, nakakahiyang galing sa'yo talaga na may MMFF. Hindi, tinanggihan ko lang talaga yung role mo. Ako talaga yun. actually- Sa MMFF, kami ni Brent. Uy, asawa ko nakikinig. Itigil na natin ta.